Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Andito na naman ang isang update ni Rob Trip. Live na live po via Senate of the Philippines. At ito nga ay kinumpirma na meron na Senate hearing of discovery of mass grave of sa New Bilibid prisons. At panoorin po natin ang mga detalye dito sa Committee of Justice and Human Rights. At panoorin po natin ang buong detalye guys at no further ado. At please subscribe Rob Trip. Thank you so much. Report will be out soon and it will be conducted thoroughly by the Bureau. May we ask the head of the Bucor kung tapos na itong board of inquiry? Your Honor, Mr. Chair, good morning. Good morning to everyone. We have already submitted the Bucor inquiry to your office last night, and the details of which was already forwarded also to your office today because there are so many annexes, sir, na i-submit na po sa office nyo. Yun lang, wala po ata ako nung annexes. I just have here, I'm sorry. Just here the summary. Perhaps the Office of Senator Padilla should likewise be furnished a copy of the same. Committee Secretary, may kopya kayo? Nabigyan na si Senator Padilla. So to recap, nagkaroon tayo ng unang pandinig sa Bucor, pangalawa ay reenactment. At itong pangatlo ngayon, bibigyan natin, kagaya po ng sinabi ng chairman noon, nung unang pagdinig, bibigyan natin ng pagkakataon bago natin alamin muli yung mga pangyayari ng pagkakataon si General Katapang in the interest of fairness to present in a nutshell the plans and programs as well as remedial measures which are being undertaken even before this incident and most especially after this incident relative to the prison reforms that he would be advocating. Ito yung pagkakataong sabihin mo, banggain mo yung nangyari, ito yung pinaplano mo bago pa mangyari, pakatapos mangyari, kung mga reformang ipapatupad mo sa Bucor. This committee will give you a maximum of 15 minutes to do the same. And it will likewise serve as a prelude to what you will be presenting during your budget hearing. Yes, yeah. Patunayan mo sa Committee on Finance ng Senado, dapat na madagdagan o ma-maintain ang pondo ng Bucor para sa susunod na mga taon na hindi na maulit itong mga ganitong mga pangyayari. Manapay, dapat maging matagumpay ang Bureau of Correction sa ilalim ng iyong panunungkulan. General Katapang, you have the floor. We have your ear for 15 minutes. Please proceed. Unless, Senator Padilla, you have an opening statement. I'm sorry. Wala po. General Katapang, you have the floor. Mr. Chair, Your Honor, good morning again. As a background, the last you can use you can have a slide presentation, you can have a video presentation. I-verbalize ko na lang po. Verbalize na lang. Una sa lahat, sir, meron na po rin akong sinabit sa inyo na kung anong gagawin ko for the next 5 years that I have to address the problems of Bucor. Una sa lahat, sir, unang-una, 1973 yung huling... Go ahead, sir. Go ahead. 1973 po yung huling kulungan na pinagawa. At yan po ay pinagawa pa po ng tatay ng ating Pangulo na President Marcos Jr. Ang nagpagawa po niya yung President Marcos Sr. 50 years po yan. Kaya po nagpatong-patong yan over the years. Ang kasya lang po dyan 12,000 o 12,000. Ngayon po 51,500 na po kami. So almost times 5 na po ang laman ng Bucor. Akala ko 30,000 lang. Ang 30,000 po, yun lang po sa New Bilibid. Sa New Bilibid, tama. Pag sinama nyo po lahat, yung pati kasama yung mga kolonya na congested din, aabot po siya kami ng almost reach, baka bago matapos itong buwan na po, 52,000. Kasi po,
nung umupo kami, nagpapalabas kami ng 500 monthly, ang pumapasok naman sa amin 1,000. So at the end of the year, 6,000 po yung additional na inaasikaso namin na PDL. At ito po ay related lahat, almost 70 to 80% drug related. And then po, may bago naman pong kabanata yung Bucor, no? Na in 2013, nagpasa po ng batas para i-address po lahat ng mga problema ng Bucor for the last 50 years or at the time 40 years, no? Ang problema po dito, ang nangyari, malalagyan po ng mga regional prison, pero wala rin naman pong naibigay na pera, kaya ganun pa rin, umabot po rin po tayo sa 51,000. Pangalawa, nung create po itong batas na to, ang sabi doon sa batas, lahat ng pwedeng o gusto mag-uniforme, mag-uniforme na. Kaya mo, yung mga civilian dito na nakapag-college graduate, nag-apply ng trabaho, binigyan kagad po ng rango ng lieutenant colonel. At ang iba po dito, prinomote po ng general, no? Parang nag-pass lane. Pero sa military po o sa uniform personnel, ang initial rank dapat lang po, kung technical ka, kapitan. So talaga pong na-fast track lahat. Kumbaga wala namang alam pa paano magpatakbo ng kulungan, nabigyan ng posisyon dahil dun sa batas na yon. Nung nailabas na po yung implementing rules and guidelines para ma-implement ito, natapos po ito 2019. Ang problema po, yung mga nag-apply ng 2013, na sinabihan sila within 5 years dapat ma-comply nyo para ma-validate yung position na pinagkukuha nyo, 1,400 po ang invalidated. Kaya po, yung mga tao ng Bucor na dapat nagpapatakbo ng Bucor ngayon na may mga rango, invalidated po sila, no? Naka! Hindi karapat dapat. Sa totoo lang po, ang nagpapatakbo ng Bucor na may rango at karapat dapat na validated ng civil service, sa 10. 6 po dito mga technical officer at 4 lang po at talagang mga officers na mismong umahawak ng mga PDL. No, kasi yung technical officer, mga nurse, doctor, yun po. So ganun po ang minana nating problema. Bukod pa dyan, yung kultura po doon sa loob ng kulungan na hindi naman po nagbago dahil nga po walang sense of duty, no? Kanya-kanyang diskarte, na dumating na po sa punto na ang pinaka-penultimate na nangyari po, yung nag-take over po ako, napatay na po si Percy Lapid dahil doon na rin po nanggagaling yung mga middleman kung sinong iutusan na para ipapatay isang tao. Naging sentro na rin po ang Bucor. Aaminin po natin yan na yung mga mismong nakakulong dahil nagaanap ang paggamit ng cellphone, sila po yung middleman din sa drugs. No, sabi nila, kung mahuli man kami, unang-una hindi sila basta-basta makakapasok sa amin dahil kontrolado ng Bucor ang pagbisita. So, pati po yun, nahawakan po nila yung drug problem kaya pag nagte-testify po ang PDEA, NBI, sasabihin nila, dito po galing ang transaksyon ng mga drugs. So yan po lahat hinarap ko, no? Sabay-sabay ko pong hinarap yan. And then of course, nung pumasok naman yung previous administration, 2019, hindi naman po nagkaroon ng ganap na pagbabago sa Bucor. Ang kabaliktaran po ang nangyari, nagdala po siya ng tao niya, mga 70 na galing sa labas, galing sa ibang ahensya. Sila po ang nagtayo ng kanilang grupo o kanilang kumbaga kabal o kanilang
kung sindikato. Ano ibig sabihin nun? Nagtayo ng grupo, hindi consistent sa batas ng 2013, walang Opo. in-apply na civil service rules? Opo. Paano makakasweldo yun kung hindi... Kasi po galing po sila sa isang ahensya ng gobyerno. Diretsuhin mo na, sino Sa tinutukoy mo? BJMP po sila galing. Sinong tinutukoy mo? Si DG Bantag, yung dating DG. So nagtayo siya ng sariling grupo. Nagdala po siya lahat na sabi tao. niya, hindi ko mapagkatiwalaan kayo, pasensya na kayo. So these were detailed, these were... Opo, tinanggal po sila lahat sa posisyon. Hindi po. Paano sila nakapasok? So dapat yun may concurrence. Secondment po. Yun, secondment. Mr. Chair. Meron din prosesong dinaanan. Pero po, nung dinala sila dito, mga ranggo lang po nila, mga tinyente, kapitan, pinapromote po sila ng colonel at saka general. Dahil po ang posisyon na inoccupy nila sa bagong batas ng RA 10575 equivalent to that position. So hanggang ngayon, ay nandun pa sila? Natanggal po sila nung pumasok ako. Paano natanggal? Pinangunahan mo yung pagtatanggal o una po, pusa nagbitiw? Nirelieve ko po lahat ng tao ng BJMP. Binalik ko po sa kanilang mother unit. Pero nga po, dahil nga sa 3 taon silang, itong mga tao naman dito sa Bucor, 3 taon din na hindi naka-floating. So pagpasok po ng mga nakaupong mga Bucor, doon naman po ako nagka-problema, no? Ang sinalo ko pong problema nung pagpasok ko noong October 24 last year, nagsalita po yung mga PDL na, sir, pwede po ba kaming magsalita na? Kami po yung mga pinagsasaksak, ito yung mga sugat namin. Tapos yung mga Bucor employees din na correctional officers na pinagugulpe ng previous administration, lumabas rin sila, nag-file din po sila ng kaso. Ako naman, na-discover ko na nag-iwan ng pera ng 1 billion pero hindi naman po pala natapos yung project. Pero What you're saying here is that there were lapses during your predecessor's time that led to your present predicament. Hindi pa trabaho mo na iayos, ipagpatuloy kung may tamang ginawa o hindi dapat ibintang lahat doon sa nakaraang administrasyon ng Bucor kung ano yung pagkakamali ngayon. Yun ba ang gusto nating palabasin ngayon? Ang sinasabi ko po, Mr. Chair, hindi naman nagbibintang ako. Iyon lang po ang minana kong mga problema. Sa 50 years na nandyan ang Bucor, hindi nagpagawa ni isang kulungan na bago. Pero may sinasabi kang naiwan na 1 bilyon na sino ngayon ang magdetermine, magdedesisyon kung saan gagamitin? Ipagpapatuloy mo ba? Medyo malaki-laki yung 1 bilyon. Nag-retrieve po rin ako ng Bureau of Inquiry at kaya nakapag-file po kami ng plunder case kay Bantag. Pero ngayon po, kausap namin yung mga nagpagawa niyan, mga kontratista. Sabi nila, sir, tatapusin po namin yan kahit lugi kami. Pero ano ba yung gagawin nga? At least siguro you will be aided by COA reports, Opo. audit reports. Hindi naman yung basta-basta, ito mali ang ginawa mo. Kailangan to may basihan. So, ano ba yon? Ito ba yung hinukay doon na malalim? Yun ba yung 3 sinasabi pong mo? buildings po na pinagawa sa Palawan, sa Davao at sa Leyte. Nag-allocate po ng 300 million. Hindi po natapos pero nakubra na po yung almost 1 billion pati sa CIW at saka sa San Ramon nakubra na po yung pera pero 50% lang po ang natapos na mga building. So pag natapos ito, sabi mo tatapusin din ng mga kontraktor, makakaalwan ba doon sinasabi mong 51,000 ngayon na dapat ay 12,000 lang? Makakaalwan mga po, PDL? Mr. Chair. Mga 5,000 po ang maililipat kung matatapos po yung mga building na yan. Yun naman pala, kailan matatapos yun? Yung isa po, baka end of the year. So, ang pinipresent mo ngayon na reforms, ay itutuloy nyo yung mga ginawa dati. Opo, itutuloy po. Yun naman pala. So, kailan inaasahan natin na matatapos ito? Hopefully po, yung 2 building,
matatapos this year, pero yung isang building po talaga yung kontratista wala nang talaga Leyte and Palawan. Palawan at Davao po. Davao. Leyte hindi na matatapos. Hindi na po kasi wala talaga pong pera na may lalabas yung So contractor. at least 2/3 matatapos. Go ahead. And then nga po, ito na po yung mga ginagawa ko ngayon. Ina-assess ko po yung capability ng Bucor kasi wala pong doctrine, wala pong organization structure, walang training, wala kaming leadership, wala kaming personnel na qualified at of course, most important yung facilities. Pero kahit ganun pa man ang nangyari, kapag transfer na po ako ng PDL na 1,000 sa Iwahig at saka sa Sablayan, at nagta-target pa rin po ako na maglipat ng 4,150 na PDL next year para sa ganun maibsan ang problema sa maximum. Nung umupo po ako, nakapagpa-release na po ako ng 5,600 PDL, no, from November 2022 to August 2023. And then po, nag-dismantle na po ako ng Cobol na 2,812 doon sa lahat po ng building ng New Bilibid Prison sa maximum. And then nagpagawa na po ako ng General Order Comprehensive Administrative Machinery for the Bureau of Corrections para po magkaroon ako ng kapangyarihan na supilin at parusahan lahat ng mga kawani na hindi susunod sa mga naaayong batas para bantayan at siguraduhin ang security ng mga PDL. Nag-initiate na rin po ako ng cashless policy kasi wala na pong pera na iikot siguro sa pinaka maagang panahon by end of September po. Lahat po ng pera ngayon dyan magiging cash coupon at lahat ng maaabutan na may perang talagang tunay na pera ay makakasuhan. And then nakakuha na po ako ng assorted contraband na 3,292 various types of contraband. Ang karamihan po nito 10 firearms na 45, isang 40 caliber, may isang granada, may mga yung homemade shotgun, at marami pong mga cellular phone 252, yung electronic devices 180 at shabu, no, na marami po kami nakukumpiskang pera rin na almost 149,743. General, matigil ko kayo. Sa shabu po, sa illegal drugs, mga ilang kilo na pong shabu ang nahuli ninyo? Wala po hindi po abot ng mga 200 grams po, worth of mga 2 million na po. Kasi nasabi niyo may perang nahuli. Opo. Siguro yun yung bunga ng transaksyon. Patuloy niyo ba bang pinapabulaanan yung pinakita nung first hearing na video na involve yung isang hopya na dineliver na Miss Shabu? Opo, kasi po still maintain that? Mini-maintain that never po namin happened? That was not inside the Bucor premises? Opo, Mr. Chair. Kasi po hindi talaga lulusot yung ganong kadaming laki ng shabu na bloke-bloke. Ang makakalusot po, Mr. Chair, ang usong-uso ang ginagawa po ngayon, kaya po humingi rin kami ng tulong sa inyo, yung condom, pagpaumanhin na po, nilalagay po doon lang shabu. Tapos ilalagay po sa puwerta ng mga babae, hindi naman po namin pwedeng kapkapan yung mga babae, makakasuhan naman po kami ng human rights. Pero yung pong shabu na ipinakita nung yung video na pinakita na nilagay doon sa ube, hopya, hindi totoo? Hindi po totoo yun kasi pinasalungalingan din po nung dalawang PDL na nahuli, sabi na sila po yung gumagawa ng sachet, nagre-repack. Melvin ba yun? Opo, sila po nagre-repack pero nung prinisenta po naman doon, sila po yung wala naman pong mga tato yung nakita sa video. So walang nangyayaring repacking ng shabu sa Bucor? Ganun ba? Hindi po ako makasigurado niyan kasi po nahuhuli pa rin namin. Ilan. Kasi kung walang nakakapasok na marami, na malaking volume, ay walang gagayat-gayat na maliit na magiging sachet na shabu.
So may nahuhuli pa rin ho May sa nahuhuli pa rin po, kaya lang na yung nga po, yung pinaka-latest po, Mr. Chair, yung mga kalapati, yung mga bata o mga bisita nila may dalang itlog, i-incubate doon. So after so many years, so many months, mapipisa. Tapos palalakihin, tuturuan yung mga kalapati maglipad-lipad doon sa paikot. Pagdating naman ng mga bisita nila, ibibigay yung kalapati. Tapos matututo na yung kalapati bumalik doon sa kanilang mga pugad. So, balikan ko po ulit. Yung nabanggit nyo kaninang amount is just 2 million pesos worth of shabu. Yung pa lang. Sa panunungkulan nyo. Pero yun nga po, may utos pa rin po sa akin si Secretary na hanapin pa rin yan. Yung mga, patuloy po kami. Lahat po ng lugar sa Bucor, hinahalugog po namin. Meron pa po kami mga target na iba ay kakalkalin po namin talaga isa-isa. Kaya, ongoing pa ho yun. Opo. So masasabi niyo pa ho, hindi pa rin shabu drug-free ang Bilibid. Masasabi ko po, totoo po. Kaya talagang kailangan namin yung mga gamit na hindi talaga medyo may kamahalan. Go ahead. The presentation of the contrabands apprehended. Opo, ngayon dahil sa nangyari sa nakatakas po to si Kataroha, ma-stricto na po kami sa pagkokolekta ng garbage truck, fire truck, ambulances, kasi nga po wala na po tayong ngayon po ang sigarilyo po ngayon doon 7,000 na isang pakete. Pero may nakakalusot po, ang isang stick 70 pesos na po ngayon kasi talagang napakahirap na ng supply. And then of course yung drugs po, tuloy-tuloy po kami nagpapadrug test sa mga PDL at may nahuhuli pa rin naman ang po kami. Ang sigarilyo ho, kontrabando? Opo, bawal po yung sigarilyo kasi hindi na nga po sila kumakain ng maayos. May nagbe-vape ho? Vape? Wala pong vape. Pero nung unang ratsada po namin, marami po kami nahuli. Nung pag-upo ko po, marami nakuha na vape. Kontrabando rin. Kontrabando po. Kasi pwede pong lagyan nyo ng marijuana, doon na yung magiging nila. Sir, go ahead. And then of course yung yung guarding system, dinoble na po namin yung guards. Inutos ko na lahat ng lalaki na nagtatrabaho sa opisina, i-relieve muna sa trabaho, i-assign sa maximum compound. And then marami na rin po kaming ginawang mga quick wins. Pero ina-admit ko baka nasobrahan ako ng pagmamalasakit sa mga PDL natin, kaya naman po naabuso nila yung ating pagmamalasakit sa kanila. Dumating po ng punto talagang kailangan pong baklasin talaga yung mga kubol nila. Wala silang privacy, pero pagagawan po natin sila na sabi nga po ni Senator Robin, wag ko raw puputulin yung conjugal visit at family visit. So tuloy-tuloy pa rin naman po yun. At yung sinasabi nyo rin po na dapat si General 3 steps ahead, yung idalaw po na sinasabi nyo na iwalay ko na po yung mga isang lugar na lang po yung idalaw na laptop. At litaw na po ngayon yung mga kung mga silid nila o cubicle nila, kitang-kita na po, palalagyan na rin po ng CCTV para sa ganon kahit nandun sila sa loob ng mga kwarto nila, nakikita po sila. And then of course, meron na po kong dinevelop na 5-year development plan na isubmit ko na po kay Secretary Boyeng Rimulya at for approval po niya. And then, of course, hindi naman po natatapos yan dahil malaki po ang nakaatang na problema o challenges pa sa Bucor kasi bukod sa 13 o 15 regions po tayo, meron lang po kaming kulungan na 7. So, meron pang 6 na lalagyan ng region at ang balak po talaga namin, umalis na rin dyan sa Muntinlupa dahil napaikutan na po kami ng mga mayayaman na subdivision, nagiging worry po nila dahil anytime na magkaroon ng konting paggulo sa loob, nababagabag po sila. So dumating na po talaga ang punto na kailangan umalis na rin po kami dyan.
Kaya't naghahanap po kami ng lilipatan north of Metro Manila and south of Metro Manila na hindi tawid dagat. Kasi po ngayon, ang nililipat namin sa Iwahig, bagamat napakalaking lugar yan, 28,000, malayo po ang, kung tiga Metro Manila ka o tiga Ilocos region ka, malayo ang magiging bisitahan. So sa pulisiyang iyong nilalatag ngayon, yung distansya. Alright guys, napakinggan natin ng Katapang sa kanyang advocacy, at marami pa rin sa bilibid mga droga na hindi pa na-recover at pailan-ilan pa rin, at sa mahal ng sigarilyo 7K. Ayan, 70 isa ang isang stick. At maraming salamat sa inyong lahat at panonood at pakikinig dito kay Rob Trip, and see you again sa ating sunod na reaction video, and don't forget to subscribe. Rob Trip, thank you so much.